Kaya ang ibig sabihin ng panitikan? Panitikan, anong ibig sabihin nun? Ano yun? Anong halimbawa naman ng mga panitikan? Ano ba? Ano ba? Tama ka na. Nobela, ano ba? Bula. Drama, at saka? Bula. Acting, tama. Drama. Bula, So, yun ang mga halimbawa ng mga panitikan. So, tunay na malayo na ang natin na manunuri ko. Ibig sabihin, mayroong iba't ibang klaseng hula na ginagawa sa entablado. Okay, so sunod, ang hula is, kung makikita ninyo, may iba't iba siyang pinusyon. Hindi lang, diba, nakakita nyo live or TV na ang mga tauhan o bida sa isang entablado, sila yung nagbibigay buhay ng ang kanilang acting, diba, makikita ninyo. So, depende sa yung iba naman, kumakanta sila. So, meron ba kayong artista na kilala na gumaganap sa entablado? Na kumakanta at the same time? Michael Jackson. Sino yun? Sino pa? Sino si Lea Salonga? Ano yung isang singer. So, ibig sabihin, ano yung advantage hindi nga sa singer, but nagtatamhal din pa sa entablado at the same time. Kagaya ng mga ginagawa dito na kumakanta sila sa entablado. Okay, so, ngayon, ating tatalakayin ang mga favorite guys. Kulang pang 4. Okay, so, narito ang mga pagsusuri kulang pang 4. According kang Shakespeare, kailan ni Shakespeare? Yes! Sabi niya, ang mundo daw ay isang entablado. Bakit kaya niya nasabi ito? Dahil ang ating buhay ay parang drama, diba? Sometimes iba-iba tayo ng story. No? Bawat isa, even kaibigan mo, iba yung story ng buhay na. According dito, ang mula naging sagsaan o latuhan ay bugtong na isang genre pang panitikan. Ibig sabihin, bawat isa sa atin, kaya nung sabi ni Shakespeare dito na ang mundo ay isang teatro kasi para tayo ang tapuan ng ating sariling kwento. Okay, una, ano yung una? Nilalaman. Ano kaya yung nilalaman? Okay, ang nilalaman ay okay, ang nilalaman is makatotohanan, paglalarawan ng kalagayan ng tao mula sa pananaw ng mga emotion sa every scene na kanilang ginagawa. So, tulad ng maikling kwento, ang dula ay maliit, at yung mga character is binibigay talaga niya yung totoong emosyon na kailangan sa dula. Okay, pangalawa, ano yung pangalawa? Pamamaraan. So, ang pamamaraan naman ay, ano kaya yung mga pamamaraan? Ways? Okay, ang pamamaraan ay masasabing masinig o magpamamaraan isang pelikula kung nagsanig ang filmmaking. Ibig sabihin, dito nga pumapasok yung filmmaking. Maayos at iba't-ibang elementong pelikula. Ang direksyon, nandun ninyo, direksyon, dulang pang pelikula, naganap o cinematography, disenyo, musika at editing
So, ibig sabihin, nag-mix siya. Ibig sabihin is, yung involved na yung filmmaking, di ba? Di ba nakaranas kayo? Yung last time na gumagawa kayo ng buod ng loli, di ba? Merong mga director, merong mga tauhan na gumaganap sa isang kwento. Okay, pangatlo, ano yung pangatlo? Direksyon. So, direksyon is, epektibo ang direksyon kung matagumpay na nabatid ng director. Ibig sabihin, every pagsasadula ay mayroong director na kung saan siya ang nagbibigay ng example, script or ano ang susunod, di ba? So, when making, di ba, gumawa kayo ng short film, di ba mayroong director? Sila yung nagbibigay ng instruction kung ano ang susunod na gagawin nyo. Ibig sabihin na matagumpay na naipabatid ng director kung ano yung dapat gawin o dapat maging malikhain din ang ating director ng iba't ibang elementong pelikula. Okay, next is pang-apat. Ano pang-apat? Dulang pang pelikula. Dulang pang pelikula. So, ano kaya yung dulang pang pelikula? Okay, ang dulang pang pelikula is epektibo ang dulang pang pelikula kung ito ay makabuluhan, nilalaman o karanasang sinuri o ibig sabihin, ang kanilang dulang ginagawa is mayroong mensahe. Diba? Bakit importante sa isang pagganap ng teatro is dapat mayroong message, diba? So, nung pinanood nyo yung short film, ibig sabihin, mayroon kayong naiintindihan or mayroong mensahe na parang binibigay yung mga actors sa isang pagsasadula. Okay, next. Ano ang next? Pagganap. So, ano ba yung pagganap? Sino ba yun? Sila yung mga actors sa mga dula. Okay, dito, epektibo ang pagganap kung ang artistang gumaganap ay nagawa niya o ipinakayag ang kanyang papel. So, ibig sabihin, ang isang artista sa isang tula is dapat malaki ang kanyang role kasi nakasalalay sa kanya yung mensahe na gustong ipaabot ng director sa kanyang mga manunood. Diba? So, sino na dito naka-experience na nood kayo ng teatro? Wala pa? Anong katong katanaw mo doon? Wala. Okay, sige. So, doon importante. Malaking papel ang isang director ng mga actors, diba? The same job ang tumagimog sa mag-epende yung ganda ng quality ng movie sa actors. Diba? Makita niyo kung ikaw, mabuti ang sila sa mga actor. Pero, dahil mga actors na in character sila sa kanilang roles na ginagampanan. Ibig sabihin, nagawang mapaniwala ng manunood tungkol sa kanyang Ako na, ito na ako. karakter na ginagampanan. So, dapat, sino dito makinig ba doon ng salida or television? Or sino dito ang may mga fan na pinapanood, di ba? Alam mo na. Kanyang acting or emotion na gustong ipahayag ng isang artista. Okay, sunod. Ano naman yung kumani? Cinematography. Shout out to them. Ano kaya ang cinematography? Okay, in English, the arts and techniques that capture motion or emotions. So, bakit kaya importante yun? According dito, epektibo ito kung matagumpay nito, isinalarawan at ang nilalaman ng pelikula. No? Sa pamamagitan ng pagpapailaw. So I'm street photographer. I'm street photographer. Doray no. Shout out kay ko Doray. At the same time, hindi ng lightning, no? Kombinasyon ng galaw
at iba pang technique ng camera. So, sa kanya nakapokus yung camera, di ba? Okay, so paano ito? Yung protection. Naulik Ano ba kaya ako ang sundot? halaga ng disenyong pang-production? Ano kaya yung papel na ginagampanan niya sa tula? Sila yung, ano yung ginagampanan nila? Sila yung, sila pwede, ano pa? Para mas maganda. Maganda tauhan. So, sila yung mga tao, di ba? Nakita ko nga na mag-concert. Inani. Di ba? Kanang masimala ka, dali na kayo maka-English or maka-change outfit ng isang artista or isang performer kasi may mga taong nasa likod ng camera. Sila yung tumutulong sa mga artista na mag-change ng outfit. Sila din yung tumutulong na mag-makeup. No, bisa sa beauty pageant na agyapo na sila. So, ano kaya ang papel ng pang-production? Epektibo ang kondisyon ng production kung nagawa nilang alam ito, sila ang make-up sa mga artista or sila ang maghatag o sinina or dress na ilahang suotin. Kasi, para di na magpili ang kanil, aside nga mag-acting pa siya, hindi ka siya magmumuna. So, naay mga production na sila ang tutulong sa actors para mag-change ng outfit nila. Okay, next, ano pa? Editing. Editing. Ano kaya yung editing? Mag-edit? Video. Okay. Ang editing, kung malikhain itong yung oras pa, sila yung mga, isa nag-edit din ito. Isa nag-edit din ito. Ikaw? So, sila yung umaadjust ng time, no? Sila yung sa ganaw, kasama, sila yung mga partner din sila sa director. Sila ang arrange, kaya ano na may mga kailangan cut natin ng scene, dapat sila ang cut natin ng scene. So, dapong tayo role ang mga editing. Okay, so next is ang tunog. Bakit mahalaga ang tunog sa isang tula? Ganda pakinggan. Aside sa pakinggan, Question mo, ma'am. meron sa tunog. Tauli pa. Ito, diba, for example, kung manunood I'm tayo street ng isang, photographer. horror, diba? Ito tayo ang horror na ang sound effect is people, diba? Dapat ka nang pinupunog kasi ito ang nagbibigay buhay ng isang pagsasadula ng mga karakter. Okay, according dito, ang tunog ay pelikula kung saan siya ang nagbibigay buhay ng isang tula. Kaya naman, for example, kita mo, tunog niya yung set, diba na ay mga background music, napaka-importante ng mga background music. Men, yama, kilagrit po, kilagrit. Next is, ano next? Pinakalas? Musika. Okay, musika, music, or music. Epektibo ang musika ng pelikula upang mapalitaw nito ang pagtutuglan. So, sometimes, no, nakaka sa emotion, ang sounds or ang background music is kanang makahilak ka, di ba? Or kung ang music is kanang naman yan, sad music good ang naka-background niya. So yun ang nagbibigay damdamin sa pagsasadula ng mga aktor sa pang-teatro. Okay. Dito naman tayo sa okay, so base sa inyong pinanood na short na pang-teatro, ano kaya, sino-sino yung mga tauhan? Okay, magtatanong ako. Sino-sino yung mga tauhan sa short na 9 minutes na sinabi mga pang-teatro? Sino-sino yung mga tauhan? Okay, salamat. Okay, sino yung actor or main actor na sa isang bilang pinanood ninyo? Sino? Okay, raise your hand if you want to answer. Sino yung main character?
Or sila yung si tama, si Crisostomo Ibarra. Sino si Crisostomo Ibarra? Ang bida. Siya ang kamunahing tauhan. Okay, sino pa? Sino pa yung isang tauhan? Si Maria Clara. Sino naman si Maria Clara doon? Siya ang So, ano naman ang role ni Padre Damaso? Street Riley. Okay, so sa sasangkap ng pagtulak, mayroong dalawang klaseng tauhan. Ano yung mga dalawang klaseng tauhan? Bida kontra bida. Bida kontra bida. Okay, so ang protagonista, sila yung mga tao may Bida. nga bida. Kagaya ni Crisostomo. Crisostomo Ibarra. Siya ang bida doon sa ginagawa nilang pagsasadula ng kwento. Okay. Okay, ano naman to? Damaso. Bakit naging kontrabi? Sino ang Padre Damaso. Sinabi. Padre Si Padre Basandre. Damaso ang kontrabida. Padre Basandre. Sila yung mga kontrabida doon. Okay, sige. Ang protagonista ay si Ibarra. Tapos ang antagonista naman ay si Padre Damaso at makapangyarihang opisyal na umaabuso sa kanilang mga tradisyon. So, I'm state doon sa photographer. pinanood ninyo, maraming Sir, mga it's good. Yes. Hindi lang si Padre Damaso, is kasali na din doon yung mga opisyal na umaabuso sa kanilang mga posisyon. Okay, so suliranin. Ano kaya ang ibig sabihin ng suliranin? Tama? Ito ang problema. Okay, ang suliranin doon sa anong suliranin na nakikita ninyo sa pinanood ninyo? Okay, so kung mapapansin ninyo, ang suliranin na nakikita ninyo is iba yung pagtrato ng mga mayayaman at kumpara sa mahihirap. Ano ba ang pagtrato ng mga mayayaman? Sila ang may mas karapatan, di ba? Kadalasan kung sila ang may power. So, okay, so ang suliranin ay ang mga pag-aapi at katiwalian sa ilalim ng pamamahala ng Espanyol na naging hadlang sa pagbabago o pag-unlad ng bansa. So, yun ang pangunahing suliranin na inyong pinanood na so yung itanaw, okay? Okay, again, ano yung pangunahing suliranin ng knowing aside from iba yung treatment? Pagkaabuso ng mga pare. At saka ano pa? Tama, hindi sapat na batas. Sila ay inaapi nila at katiwalian. So mayroong katiwaliang nangyayari sa bayan ng Pilipinas na yun ang naging suliranin at the same time, naging hadlang yun sa pag-unlad ng bansang Pilipinas. Okay. Ano naman ang tagpuan doon sa pinanood ninyong video? Ano yun? Ano kaya yun? Anong tagpuan nila? Anong exact na lugar? Tama. Sa San Diego, sa bayan ng San Diego, yun ang kanilang tagpuan na doon ang tagpuan ng kadalasan na mas na-highlight sa people, di ba? Okay, so mayroon kayong mga katanungan? Sure? Okay. Mag-oral. Yes. Base sa pinanood ninyong mga pang-teatro,
anak ni Sisa? Ma'am. Uy, ay sila mo na. Japit. Ano naman yung Ang naman. nangyari kay Sisa? Ma'am, Sa isa lang. Ma'am. Nabaliw? Bakit siya nabaliw? Ma'am. Ano ba? Tama. Ano nangyari kay Sisa? Sige, sige. Ikaw naman. Namatay. Sa tingin mo, tama ba ang ginagawa ng mga Espanyol sa mga tauhan? Bakit? Kasi mababad yan. Diba? Inaapuso nila yung Karapatan. okay, tama. Okay, sino nga yung pamunahing tauhan sa Pansyatro? Gusto mo, ma'am? Crisostomo Ibarra. Sino naman si Crisostomo Ibarra? Ano yung description niya? Ay, sino si role niya? Ano yung ginanggalan niya? Siya ay isang doktor. Umbot. Paaralan. Ang street photographer. Saan siya galing nag-aral? Espanya. Panya. I'm street photographer. Espanya, ma'am. Sa Europa. Okay, nagtagumpay ba? Ha? Hindi. Pinigilan ni Padre Damaso. Ma'am, pinigilan ni Padre Damaso. Problema. Ano ba yung problema niya? Depression. Depression. Katulgon. Okay, sino naman yung kaibigan? Ma'am! Ma'am! Sino yung kaibigan ni Crisostomo Ibarra? Si Elias. Elias. Elias Junior. Elias Junior TV. Ma'am, si Rosie. Si Crispin ang iyong kaibigan? Ma'am, Elias. Elias. So, anong ginawa ni Elias? Kitabangan niya si Kan. Di para mga takas. Mga takas. Oh my God. Ano ang totoong pangalan ni Maria Clara? Maria Clara. Maria Ibana. Maria Ibana. Maria Clara de los Santos Reyes. Santos Reyes. Okay. Ay, glute daw. Hindi kahit. Zero pig. Okay, tungkol dito. Ano ang tawag sa dalawang tauhan sa isang hula? Ma'am. Ma'am, lagi signal. So, anong pinagkaiba nilang dalawa? Hindi, ikaw yung kinsa, ma'am. Kinsa, ma'am. Kinsa, ma'am. Okay, explain. I'm street photographer. Okay, so ano ba yung tagpuan? Ano yung sabihin ng tagpuan? I'm street photographer. Sa isang pag... Ay, napon. Okay, ano ba yung ibig sabihin ng tagpuan? Kasali yan sa exam bukas. Ano yun? Ma'am. Pagtagpo nila. Ay, kailangan nila kitaan, ma'am. Huwag ka sila magkita, ma'am. Isang lugar? Sa lugar kung saan? Sila magkikita, ma'am. Ma'am, magkikita. Huwag ka sila magkikita, ma'am. Yun ang lugar kung saan mga nobela. Ano yung sabihin?
I'm street photographer. Ma'am, tuliranin. I'm street photographer. Ang tawag sa bida. Namen. Ilagrit ko ka na. Ilagrit po. Yes. Ulitin ko yung notebook kasi bukas nito kasi ilista ko yung when you are taking your exam, I will collect out the notebook ha. Check na ko. Wala ko sa mga picture. Okay, tapos na ne? Yes. I-copy na ninyo ne?